Ngayon, isolve po natin itong problem na to. A barge is pulled by two tugboats. If the resultant of the forces exerted by the tugboats is a 5,000 pounds force directed along the axis of the barge, determine A. The tension in each of the rope knowing that A is equals to 45 degrees. B. The value of A for which the tension in rope 2 is minimum. So ito po yung drawing natin. Pasensya na lang sa drawing ko, no? Medyo pangit. Part A is the tension in each of the rope knowing that A is equals to 45 degrees. So sa part A muna tayo. Given ang alpha, ang angle sa A, which is 45 degrees. And then ang hinahanap po dito ay tension in each rope. So ang tension sa BA at ang tension ng BC. So since given na itong 45 degrees, so ang direction po ng mga forces natin is, since hinila ito ng boat, so hinila ito ng boat dito, so ang direction po ng force natin sa ating tension is dito, and then dito rin sa tension BC natin is dito yung arrow natin. At nakalagay din pala sa problem natin na if the resultant of the forces exerted by the tugboats is 5,000 lb force directing along the axis of the barge. So ang resultant daw po natin is nandito sa directed along the axis of the barge. So dito po yung resultant natin. At ang magnitude po dito is 5,000 pounds daw. Gamitin naman natin ang parallelogram law. So ito-draw ko na lang ulit tong FBD natin para mas ma-simplify. So ito yung tension BA natin. Ito yung tension BC natin. 30 degrees po ang angle dito at ito given na din na 45 degrees. And then given itong resultant na 5,000 lb. So gamit ang parallelogram law, pwede natin i-rearrange to mga forces natin, no? Na naka tail to head. So pwede natin i-transfer tong ating tension B dito sa baba. At gawin natin ganito. And then or pwede din gawin natin tong tension BC natin, lagay natin dito. So parallel po yan sila. Ito parallel siya dito. So itong parallel side niya is equivalent lang siya sa kanyang parallel side. Ito rin is tension BE. Diba? Ikaw na lang ang bahala kung ano ang gagamitin mo. Since equals lang din to sila. Diba? Since parallel ito, pwede nating lagyan na 45 degrees dito na part, diba? And then dito rin, since parallel din sila, kung 30 dito, 30 din po ang ating angle dito. Diba? So, kunin natin ang mga values natin hinanap, no? So, ngayon, kunin natin ang value ng bawat tension. Unahin muna natin ang tension BA. So, ang magandang gamitin dito is ang law of sines, no? Since ang lahat ng angle natin is known, and then may one side natin na known. So, since nakuha naman natin ang bawat angle, so, alam na natin ang angle dito sa isang part. So, since ang sum of all angles sa triangle is 180 degrees, so, alam natin ang value dito, no? Which is 105 po dito. Para ma 180 degrees silang lahat. 105 plus 30 plus 45 equals to 180 degrees. So, since ang given natin dito is ang 5,000 pounds, ito yung gagamitin natin dito sa ating law of sine. Ito ang dalawang known. Ang angle niya at ang opposite side niya. Diba? So, pwede natin gawin dito is 5,000 over sine ng angle niya is equivalent to, ikaw bahala kung ano ang uunahin mo. So, uunahin natin dito muna isang tension BC. Lagay mo dito tension BC over sine ng opposite na angle niya, which is ang 30. So, masusolve na natin agad-agad yung tension BC natin. Nakabalin to. So, tension BC natin ito is 2588.2 lb. Nakuha na natin ang ating tension BC. And then, para sa tension BA naman, same lang gagawin natin. So, gagamitin natin itong known values, which is ang 5,000 over
opposite angle niya, which is ang sine 105, is equals to itong unknown side natin, tension BA over opposite angle niya, which is ang sine 45. So, masosolve na din natin agad-agad tong tension BA natin. Is equals to 3660.254 lb. 3660.254 lb. So, nasolve na po natin tong lahat na hinahanap sa ating part A. Di ba? So, dito pala sa sine law natin, pwede itong magka-interchange. Basta, dapat uniform ka. Kung ang sides ang ilagay mo dito sa upper mo, so, dapat sides din ang ilagay mo sa kabilang equals niya. Di ba? Tulad nito, 5,000, which is ang side. Dito rin, ang TBC natin is side rin. Then sa baba ang angle, then itong naka-angle. Pwede din itong magka-interchange. Angle ang sa baba at ang side ang sa baba. Dito rin, angle ang sa ibabaw at ang side itong sa baba. So yun na makuha mong value niyan. So ngayon sa part B naman tayo. So ngayon sa part B is ang angle ang ating hanapin. Kung saan daw ang tension sa ating root 2 is minimum. Para masolve po natin itong minimum value ng ating tension 2, which is lang itong tension BC natin. So, tension ng BC is equals to tension 2, di ba? So, para ma-solve natin yung minimum angle, kailangan nating i-perpendicular itong tension BC natin at ang ating tension BA. So, ito-draw ko na lang ulit. Ito yung alpha natin na ating hinahanap. At ito, given 30 degrees, then ito din is 30 degrees. Ito yung ating tension ng BA at ito yung tension BC natin. So, ang hanapin po natin ngayon is itong angle. So, para masolve natin yan, para maging minimum ang tension ng ating root 2, which is itong TBC, dapat gawin natin itong perpendicular ang tension BC sa tension ng BA. So, gawa na natin dito ng right triangle. Dapat perpendicular ito para masolve natin yung minimum value niya, which is 90 dapat ang ating value dyan. Diba? So, madali lang ito. Alam naman natin na ang overall sum ng angle ng isang triangle is 180. Since nakuha natin tong value ng dalawang angles, so dapat equivalent sila sa 180. 90 plus 30 plus alpha. So, masasolve na po natin yung alpha natin. Madali lang. So, ating minimum angle po is itong 60 degrees. Di ba ang dali lang?